Natapos na natin libutin ng Maynila. Ngayon ay magtungo naman tayo sa Queen City of the South para sa bagong edisyon ng Street Name Origins. This time, Cebu City. Magsimula tayo sa west side entrance ng lungsod. Ang main highway dito ay ang Cebu South Road, pero ang porsyon ng kalsada sa syudad ay tinatawag ding N. Bacalso Avenue. Si Natalio Bacalso ay isang mamamahayag sa radyo at dyaryo noong 60s. Siya ang pinaka-influential na personalidad noon sa Cebu at nakaapekto sa kampanya Marcos Sr. sa Visayas nang inendorso niya ang kalaban nitong si Sergio Osmeña Jr. Bukod dito ay naging direktor din siya ng ilang mga pelikula. Na-nominate pa nga siya for Best Director Award sa FAMAS. Sunod natin itong nakaanggulong kalsadang pwedeng pasukin mula Bacalso Avenue, ang F. Haca Street. Wala ko masyadong nahanap na info about sa kanya. Pero ang sure ako ay ang angkan ng Haca ay synonymous sa Barangay Inayawan ng lungsod. Matagal na nilang pinamumunuan ng barangay. At actually, along F. Haca Street ay may intersection pa na E. Haca Street. Si Emilio Haca ay matagal naging kapitan dito. Another major road ng syudad ay ang Francisco Llamas Street. Siya ay miyembro ng Cebu Division ng Katipunan at sinasabing sa bahay niya madalas ginaganap ang mga pagpupulong noon. Ang Isabeliano Street naman ay kalsadang nakaparalel sa main highway. Si Eutikio Sabeliano ay dating konsehal ng syudad. Well, actually bago pa ito maging syudad, early 1900s. Isa ring politiko itong si Lucas Gabuya ng El Gabuya Street na tulad ng Isabeliano ay nakaparalel sa Cebu South Road pero sa kabilang side. Siya din ay naging municipal councilor noong American period. Pwede mong diretsuhin ang Gabuya Street pupunta sa kalsada ng Candido Padilla. Siya ay namuno noon sa bayan ng San Nicolas na magiging parte ng lungsod later on. At dahil nakabilang si Candido sa revolusyon noong panahon ng mga Kastila, isa siya sa mga pinilit hulihin at agarang pinatahimik ng mga mananakop. By the way, pag dinerecho mo pa ang Candido Padilla, makakarating ka na sa pinaka-notable na kalsada ng Cebu, ang Colon Street. Sinasabing ito ang oldest surviving na kalsadang ipinatayo ni Miguel Lopez de Legazpi sa isla nang makadaong sila taong 1565. Pero alam mo bang ang Colon ay pinangalan din sa isang tao? Siya ay si Cristobal Colon, ang Spanish name ng explorer na si Christopher Columbus. Ang main road naman para makapunta sa tabing dagat ng isla, pati na din sa Cebu-Cordova Bridge, ay ang F. Vestil Street. Si Francisco Vestil ay isang Cebuanong basketballista noong 1940s. Nakapaglaro at nakapagdala siya ng kampiyonato for 3 straight years para sa Universidad ng Santo Tomas. Isa ito sa mga dahilan kung bakit siya ang naatasang maging flag bearer ng bansa para sa 1948 London Olympics. Mabalik tayo sa Isabeliano Street. Kapag diretso ito, tatahakin mo naman ang kalsadang may pangalang 3 de Abril. Bakit significant ang April 3 sa bayan? Dahil sa petsang ito, noong 1898, naganap ang pinakamalaking paglusob ng mga Cebuano Katipuneros sa sentro. Nagawa nilang mabawi ang mga karatig bayan ng Toledo at Balamban dahil sa pag-aaklas na ito. Di malayo sa 3 de Abril ay ang Virama Avenue. Dito ka dadaan kung gusto makarating sa northern outskirts area ng lungsod. Si Vicente Rama ay ang tinugirang ama ng Cebu City dahil siya ang lumikha na magiging opisyal na dokumentong maglalagay ng word na city sa pangalan nito noong 1936. Naging alkalde siya dito di malaon at naging senador din ng bansa during wartime. Bukod dito ay isa rin siyang mamamahayag sa dyaryo, one in particular ang periodikong Bagong Kusog at manunulat din ng mga libro. Isunod naman natin ang Leon Quilat Street. Nabanggit ko na kanina ang tukol sa mga revolusyonaryong Katipunero ng Cebu. At itong mamang to ang may kasalanan dahil siya ang naging leader ng samahan. Pero ang Leon Quilat ay pseudonym lang na ginamit sa gera ni Eulogio Pantaleon Villegas. Sa kasamaang palad, katulad ni Bonifacio, ay tatraidor rin siya ng kapwa niya Pilipino. Pinatay siya ng kanyang mga katiwala sa Katipunan 5 days matapos ang Battle of 3 de Abril. Another major intersection sa Bacalso Avenue ay ang Osmeña Boulevard. This one's easy. Si Sergio Osmeña ang ating official na ika-4 na pangulo ng bansa
mula noong 1944 hanggang 1946, which he shared the position with the Japanese choice Jose P. Laurel. Tubong Cebu talaga itong si Osmeña, at una muna siyang naging gobernador ng probinsya noong 1906 bago naging representative, tapos senador, tapos ay vice-presidente ni Quezon. Dito na tayo sa eastern half ng lungsod. Let's start with Pantaleon del Rosario Street, na parte din ng Cebu South Road. Siya ay isang revolusyonaryo, most notably noong Philippine-American War. Pero native Caviteño itong si Del Rosario at malayong kamag-anak ni Aguinaldo. Pinadala lamang siya ng El Presidente para pamunuan ang mga sagupaan sa Cebu. At sa katotohanan, kung dediretsuhin ang daanan, ay makakarating ka sa Imus Avenue. Bago tayo magpatuloy pa silangan, daan muna tayo dito sa MJ Cuenco Avenue na papunta sa coastal part ng syudad. Si Mariano Jesus Cuenco ay isang manunulat, pero mas kilala siya bilang naging ika-4 na Senate President ng bansa. Nagsimula ang kanyang karera as representative ng 5th District ng probinsya. Ang major intersection naman kapag nasa Imus Avenue ay ang Mango Avenue, pero pinalitan na ang pangalan nito bilang General Maxilom. Si Arcadio Maxilom ay nagsimula bilang guro sa isang eskwelahan sa kanyang hometown Tuburan bago sumapi sa Katipunan. Agad umakyat ang posisyon nito hanggang sa siya ang nagpatuloy na pumunuan ng samahan matapos patayin si Leon Quilat. Ang General Maxilom Avenue ay sasanga sa dalawang major roads at ang nasa kanan ay ang magiging Gorordo Avenue. Ito naman ang dapat tahakin kung balak makapunta ng sentro ng isla dahil parte ang daan ng Cebu Trans Central Highway. Si Juan Gorordo ang pinakaunang Cebuanong naideklara bilang obispo ng simbahang Katoliko at ang pangalawang Pilipinong nabigyan ng titulo. Along Gorordo Avenue ay another man of God, Archbishop Reyes. Ang significance naman ni Gabriel Reyes sa lugar ay siya ang naging arsobispo ng Cebu from 1934 to 1949. Matapos ito ay naitalaga siyang magiging kasunod na Archbishop ng Maynila after ni Michael J. O'Doherty, making Reyes the first Filipino to handle the position. Nanatili siya sa Palasyo Arsobispal for 3 years hanggang sa kanyang kamatayan noong 1952. Isang major intersection sa kasadang ito ay ang N. Escario Street. Naging dating mayor naman ng lungsod itong si Nicolas Escario. At habang nasa pwesto ay itinatag niya ang ngayong Universidad ng Cebu Institute of Technology. Sunod na major road sa Archbishop Reyes ay ang Pope John Paul II Avenue sa Southside. Siya ang naging Bishop of Rome at Papa ng Catholic Church from 1978 to 2005. Sa kaliwa nito ay ang F. Cabahug Street. Si Fructuoso Cabahug ay naging gobernador ng Cebu matapos ang World War II. Inapoint siya ni Osmeña sa posisyon para pamunuan ang pagbangon ng probinsya sa pinsalang dinala ng gera. At kapag dinerecho mo ang F. Cabahug hanggang sa Subangdaco River, tanda ito na nasa katabing lungsod ka na ng Mandaue. At dito na rin nagtatapos ang ating video patungkol sa pinagmulan ng ilang notable street names ng Cebu City. See you on the next trip!